Namumula pa rin ang market. Grabe, parang nakasale ang mga stocks. Sa maraming investors, ito ay opportunity. Nagpo-project na tayo ng upside at madami ding nagko-compute na ng yields. Pero madalas, doon lumalabas ang isang problema. Ubus na ang buying power. Wala ng cash. Wala ng bala. At dito madalas itinatanong, ano nga ba dapat ang matutunan ng isang investor kapag nangyayari ito? Sa investing, hindi lahat ng mahalagang aral ay nanggagaling sa stock picks o sa entry price. Minsan, ang pinakamahalagang lessons ay nanggagaling sa mga pagkakataong hindi tayo nakakabili. Kapag dumating ang market dip at wala ka ng buying power, siguradong makakaramdam ng frustration, maiinis ka. Pero sa totoo lang, may mga importanteng investor lessons na pwedeng matutunan mula sa sitwasyong ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 bagay na dapat maintindihan ng investors kapag nauubos ang kanilang buying power. At pag umabot ka sa pang-4, sigurado mababawasan na ang pagkainis mo. Pero bago tayo magpatuloy, mahalagang tandaan ito. Ang video na ito ay para sa financial education lamang. Hindi ito financial advice. Hindi rin ito rekomendasyon na bumili o bumenta ng anumang stock o investment. Ang bawat investor ay may magkaibang financial situation, risk tolerance at goals. Kaya mahalagang gawin pa rin ng sarili mong research at pag-aaral bago gumawa ng anumang investment decision. Unang lesson, hindi lahat ng opportunity sa market ay kailangang saluhin. Kapag bumababa ang market, maraming investors ang gustong bumili agad. Iniisip nila na baka ito na ang pinakamurang presyo. Pero sa realidad ng markets, ang pagbaba ng presyo ay kadalasang proseso. Hindi ito laging isang event lang. Maaaring may marami pang pagbaba na mangyari. Ang mga experienced investors ay hindi nagmamadali. Hindi nila iniisip na kailangan nilang mahuli ang bawat opportunity. Mas mahalaga sa kanila ang discipline at patience. Ikalawang lesson. Minsan, nauubos ang buying power hindi dahil sa strategy, kundi dahil sa emosyon. Kapag bumababa ang market, may mga investors na bumibili agad. Pagkatapos bumaba ulit, bumibili ulit. Hanggang sa isang punto, ubos na ang cash. Hindi dahil iyon ang plano, kundi dahil ang desisyon ay galing sa panic buying o fear of missing out. Ang isang disciplined investor ay may malinaw na plano. Hindi siya basta bumibili dahil lang bumaba ang presyo. Ikatlong lesson. Isa sa pinakamahalagang skill sa investing ay capital management. Ito ay kung paano mo hinahati ang iyong buying power. May mga investors na bumibili agad ng malaki sa unang pagbaba ng market. Pero may mga investors din na unti-unting nag-i-invest. Ito ang tinatawag na gradual investing or staggered buying. Ang layunin nito ay simple, para hindi maubos agad ang cash at para may natitirang flexibility kung may mas magandang opportunity pa. Gusto kong malaman ang karanasan mo bilang investor. Naranasan mo na bang maubusan ng buying power habang bumabagsak ang market? Kung oo, ano ang pinakamahalagang lesson na natutunan mo mula doon? Comment mo sa baba. Minsan ang mga karanasan natin sa market ang nagiging pinakamahalagang teacher sa investing. Ika-4 na lesson. Ang investing ay hindi lang tungkol sa analysis. Ito ay tungkol din sa patience. Sa market, maraming pagkakataon na kailangan mong maghintay. Maghintay ng tamang presyo. Maghintay ng tamang opportunity.
At minsan, maghintay kahit gusto mo ng kumilos. Ang mga investors na nakaka-build ng long-term wealth ay hindi laging pinaka-aktibo. Madalas, sila ang pinaka-disiplinado sa paghihintay. Ikalimang lesson. Ang pinakamahalagang bagay na matutunan mula sa sitwasyong ito ay investor mindset. Kapag naubos ang buying power mo, madaling makaramdam ng regret. Madaling isipin na, sayang, sana may natira pa akong cash. Pero ang mahalaga ay hindi ang regret. Ang mahalaga ay ang lesson na makukuha mo mula dito. Ang bawat karanasan sa investing, mapag-good or bad, ay may dalang aral. At ang mga investors na patuloy na natututo, sila ang mas nagiging handa sa susunod na mangyari ulit ito sa market. Sa huli, ang market dip ay hindi lang financial event. Isa rin itong learning moment para sa investors. Kung naubos ang iyong buying power, huwag mong itong tignan bilang pagkatalo. Tignan mo ito bilang isang mahalagang lesson sa iyong investing journey. Dahil sa investing, ang tunay na advantage ay hindi lang capital. Ito ay mindset, discipline, at experience. At habang tumatagal, ang mga investors na natututo mula sa kanilang pinagdaanan, sila ang mas nagiging handa kapag dumating ang susunod na opportunity sa market. Lagi mong tatandaan, ang channel na ito ay parang isang bonfire. Kapag lumapit ka rito, mararamdaman mo ang init. Ang mga paalala, kaalaman, at inspirasyon para ayusin ang iyong financial life. Pero kapag bumalik ka na sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, gastos, at iba pang responsibilidad, unti-unti nababawasan ang init na iyon. Natural lang yon. Kaya mahalagang bumalik ka palagi sa bonfire na ito para muling magpainit, muling mag-alala ang iyong goals, at muling makakuha ng lakas para magpatuloy. Ang bawat video dito ay parang dagdag na kahoy sa apoy. Pinapanatiling buhay ang iyong motivation at malinaw ang iyong direksyon. Kaya kung gusto mong patuloy na manatiling motivated at focused sa iyong financial journey, bumalik ka lang dito sa channel na ito. Mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell. Sabay natin panatilihing nagliliyab ang apoy ng iyong progress.